Hi guys, welcome back for another free time vlog. So this is Dave again. Pag-uusapan natin ngayon is all about SEO or YouTube SEO. Ano nabanggit ng last vlog ko, which is dun sa YouTube search. Anong gagawin natin para makapasok tayo sa YouTube search at mag-rank 1 tayo kapag sinearch nila tayo? So ito yon, ito yung YouTube SEO. Ang YouTube SEO is a way of optimizing your channel or your videos so that it will be ranking on the first or on the top of the search result. Dun mismo sa YouTube search. So basically, merong ways para ikaw mismo ay lumabas sa top 1 or rank 1 or unang-unang lumabas dun sa pinakataas kapag nag-search sila ng video. Yun ang tawag nila, which is SEO or SEO. Yun na yun. Sabi nila hindi daw masyadong effective base dun sa mga nabasa ko comments at mga napanood kong YouTube din. Nabasa kong comments sa Facebook na hindi daw masyadong effective yung YouTube SEO. Wala daw masyadong bearing pagdating sa pag-gather ng metrics ng YouTube. Pero I disagree with that. Even if 1% lang yung effect ng YouTube SEO, kailangan pa rin natin siyang gawin. Bakit? Imagine ang population sa Pilipinas is ang population sa Pilipinas is 100 million. For example, or more, mas mataas pa, di ba? Let's say 100 million lang. What's the 1% of wait, I have to get my iPad pala. Sorry. Just a moment. One eternity later. Kailangan pala natin tong iPad kasi magre-record ako ng screen para meron akong ipapa-view dyan sa video. So, ito na siya. Okay. So, like I've said, imagine the population of the Philippines which is 100 million. Ano yung 1% ng 1 million? 100 million. Ang 1% ng 100 million is 1 million, right? So, sabihin na natin hindi pa 'yon. Let's say na yung effect ng YouTube search or ng YouTube SEO is only 1% of the 1% of the population of the Philippines. So 1 million, 1% of 1 million is 10,000. Imagine, 10,000 na tao nag-YouTube, right? And then ang ginagawa nila is nagse-search sila instead of, clicking on links, getting the videos from their friends. So what they do is they search instead by names, by keywords, or by title, right? So ayaw ka pa ba sa 10,000 na views? Diba? Ganun siya ka-importante even though 1% lang siya. So kailangan as much as possible, i-exhaust natin lahat ng possibilities para umangat yung channels natin at yung mga videos natin. And one way of that is YouTube SEO. If you want to learn more about algorithm, that's another way for us or for us to make our YouTube channel and videos rank or gather more metrics. So you please watch my other video, which is what do you call this? Which is YouTube algorithm. Makikita nyo naman siya dyan. Ipo-post ko siya dyan. So, ayun. So, let's begin. Sa YouTube SEO, meron pong dalawang klase ng paggawa ng YouTube SEO. So, ang one way is on page, the other one is off page. So, when you say on page, from the root word on page, makikita nyo po siya doon sa page mismo. Like for example, you open up your YouTube and then pumunta ka sa channel ng friend mo. For example lang, channel ng friend mo. So, let's say, punta ako dito sa channel ko.
at makikita mo dyan yung channel ng friend mo or yung pinaka-profile ng friend mo sa YouTube. Yan, so makikita mo yan. So ang tawag po dito sa page na ito nakikita nyo yan, on page. Ibig sabihin, dito mismo sa loob ng page ng profile nyo or ng channel nyo, yan po ang on page. So pag sinabi na in-applyan nyo po ng on-page optimization yan or SEO, ibig sabihin, gagawin nyo lahat ng makakaya nyo para nasa best at nagpa-function ng very well ang bawat detalye na nakikita nyo dito sa on-page na to. So, yun po yung on-page. Yung off-page naman po, hindi po dito sa front file. Hindi po siya dito sa front page. Doon po siya sa back end. Mamaya pag-uusapan din po natin yan. So, let's stick with the on-page na muna. For the on-page, marami po tayong pwedeng i-optimize dito. So, unang-una na po dyan yung pangalan ng inyong channel. Like for example, mine is David B. Alright? So, pag sinearch nyo ang David B, marami pong lalabas. Hindi nyo man sa YouTube, pag sinearch nyo ang David B, marami pong lalabas at hindi nyo naman makikita po yung aking channel mismo. Kung hindi yung ibang channel ng mga mas sikat pa sa akin. Okay? So, bukod po sa David P, meron po tayong tinatawag na keyword or key phrase. Ang sa akin po, ang ginamit ko po sa on-page ko is key phrase. Wherein dinugtungan ko yung pangalan ko na David B. Dinugtungan ko po siya ng mga words para yung key phrase na yon is mag-work mismo doon sa YouTube search at mag-rank 1. So, ang buong key phrase ko po is David B. Free Time Vlogs. So, yun po. Yung buong yun, pag sinearch nyo yun, unang-unang nyo pong makikita sa YouTube search is yung sa akin po. So, hindi po kayo malilag. Ganon din po sa Google search. Kapag sinearch nyo sa Google search yung pangalan ko na David B. Freetime Vlogs, ang unang-unang lalabas po doon is yung YouTube channel ko. Kasama po doon yung mga videos ko. Nakahilera po sila. So, ganun po ka-importante yung YouTube SEO. So, nag-rank 1 po kayo kapag sinearch kayo. So, meron tayong dalawang i-on page dito. Yung unang-unang i-on page natin, yung profile natin o yung channel mismo natin. Right? And then yung second is yung bawat isang video i-optimize natin. So, stick muna tayo dun sa una. So, dito, kung makikita nyo, pag-click nyo yung description ko, meron akong naka-state na description ng page ko mismo kung anong mga ginagawa. Ayan. Bukod doon, nakalagay din doon yung key phrase ko. Ayun. So, that's one way of optimizing it. Yun ang best way na i-optimize siya. Ilalagay nyo yung mga key phrase nyo o keywords nyo doon mismo. Ikakalat nyo siya mismo doon sa loob ng page na yon. So, dito sa description, sinama ko siya, Welcome David B. Freetime Vlogs, the ultimate destination for those looking for enrich their fee, blah, 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 blah. Ayun. So, pupunuin nyo yung page na yon ng keywords nyo or ng key phrase nyo. Like, for example, yung sa akin, David B. Freetime Vlogs. Makikita nyo ulit, bukod dun sa title na makikita nyo dun sa banner, actually, sa banner pa lang, meron na siyang David B. Freetime Vlog. Dun sa title, makikita nyo David B. Tapos, dun sa description, makikita nyo Dave B. Freetime Vlogs. So, ganun siya. Pupunuin nyo siya ng mga ganun. Kapag kasi crenol yan ng YouTube search, kunyari, di ba nga yung key phrase nyo is David B. Freetime Vlog, titignan niya bawat isa. Title, mga description, mga ganyan, mga ganito, lahat lalabas dyan. Pati mga videos nyo makikita doon. Pag nakita yung David B. Freetime Vlog, ibig sabihin, ito maraming David B. Freetime Vlog. So, ito yung ipopost ko. So, ganun siya. Kaya ganun ang pag-optimize. Unang-una sa key phrase pa lang. Bukod doon sa banner nyo, hindi ko alam kung nag-work siya sa YouTube. Pero sa mga vlogs, even yung mga title ng images na ina-upload nyo, kailangan nakalagay doon yung key phrase nyo para
mag-scatter siya dun sa web at makilala siya. Pag crinol siya ng YouTube search, isi-select niya yun sa inyo. Unang-una niyang ilalabas yun sa inyo. Kasi marami yung key phrase nga, yan doon parati. So, ibig sabihin, pag in-upload niyo yung banner niyo, make sure na yung title ng photo o ng banner is nandun yung key phrase niyo. At least. Okay? Ganon din po dun sa profile picture niyo as much as possible. Lagyan niyo na rin ng wala namang mawawala sa inyo, di ba? You're just making it work at its best, di ba? So, lagay niyo rin yung key phrase nyo doon sa profile picture nyo. Ayun. So, bukod doon, meron din tayong tinatawag, bukod sa keyword phrase, right? Sa keyword phrase pa lang, actually, marami ng malaki ng magagawa niyan sa pag-rank nyo sa mga search engine, sa YouTube search at sa Google search. So, kaya unang-una siya. Dun keyword at saka key phrase. So, bukod doon, pwede nyo ring i-optimize yung URL nyo. Di ba yung YTC nyo or yung URL nyo o yung YouTube creator channel yata yun, YouTube creator channel. Pwede nyo ring imbis na numbers yung nakalagay, di ba? Meron mga numbers, kunyari sa akin, yung unang-unang URL ko is davidb.7337. Pwede nyo i-edit yon, i-optimize nyo yon kasi isa rin yun sa mga dapat nating gawing best para mag number 1 sa ranking yung natin, yung channel natin. So yung sa akin, pinalitan ko na, dati 7337, ngayon davidb.freetime na siya. So, nandun na yung buong key phrase, davidb.freetime. Okay? So, kapag sinubukan nyo yung sinerch yung sa akin, ng David bilang, for example, we open up the YouTube search, tinype natin David B. Search. Ayan, as you can see, walang lumalabas na David, yung sa akin, walang lumalabas dito kahit na YouTube ko, i-video ko, or profile ko, ito, for example, David B siya, pero hindi naman ako to. David Bit siya. Or even if you search David Broncano, yung buong pangalan ko, hindi rin. All you can see is videos of David Broncano, which is a celebrity sa Spain. Yan. So, wala. But, if you search yung key phrase ko, which is David B. .freetime, or even if you add the vlogs, pwede siya. So, free time. See? Magra-rank siya. Number 1 yung sa akin, yung profile ko, and then just below it, you will see all my videos. Siyempre, meron pa rin mga ibang results sa baba, mga rank, ibang lower ranks na kapangalan ko. So, this is in YouTube. Let's try it in Google. So, if you open up Google, and then you search David B. Free time vlogs. Wait. So if you search David B. Free time vlogs, yan. So makikita niyo yung mga videos ko, nakahilera dyan. And then sa baba yung YouTube channel ko. Meron pang playlist, ayan. So you have to exhaust that, ayan. So, bukod sa YouTube channel ko, meron din akong Facebook page. So, ganun din, kapangalan, pero pinalitan ko ng E para may distinction. Kapag Dave lang yung nakalagay, kapag Dave B. Freetime Vlogs, ang lalabas yung Facebook page ko. Pero kapag David B. Freetime Vlogs, ang lalabas yung YouTube ko. So, kailangan may distinction kasi gusto ko pareho silang rank 1 eh. Ayoko naman na isa lang yung rank 1 tapos rank 2 lang yung page ko, di ba? So, mas maganda may distinction siya. So try nating i-search siya, Dave B. Free Time Vlogs. Ang lalabas dyan yung Facebook ko. Ito, Facebook page.
Tapos sa baba, makikita nyo pa rin yung mga videos ko sa YouTube. Ayan. So, ganun siya. So, malaking bagay na yung key phrase. Key phrase pa lang, pag nagawa nyo, nakapili kayo ng unique, sa inyo na yon. Malaking bagay na magagawa para sa inyo. So, ayun. Bukod doon, bukod sa key phrasing, bukod sa images, bukod sa description, putting your key phrase on the description, bukod sa URL, which is www.youtube.com/@davidb.freetime. Yan. Yun lang yung doon sa profile, sa channel mismo. So, pupunta na tayo ngayon dun sa videos. Paano naman yung mga videos? Paano natin mararank yung mga videos natin? So, ganun din ang way ng pag-rank sa SEO. So, makikita nyo, meron ding keywords na gagamitin natin. Like, for example, depende sa video mo yan. For example, yung sa akin is mukbang or ano bang mga video ko? Lalamon, right? O kaya Jin Ramyon, for example. Meron akong YouTube na nagluluto ako at kumain ako ng Jin Ramyon, right? So, dun sa Jin Ramyon, i-associate nyo lang yung pangalan nyo. Kasi marami pa rin namang, yung Jin Ramyon, masyadong common yun, di ba? Masyadong general. So, ibig sabihin, kapag common siya, maraming taong gumagamit ng Jin Ramyon. So, kapag sinearch nyo yung Jin Ramyon sa YouTube search, lalabas lahat ng mga gumamit ng Jin Ramyon. So, hindi mo alam kung makakapasok ka dun dahil sobrang dami ng population na gumagamit ng Jin Ramyon. So, to make it unique, i-add nyo na lang yung pangalan nyo. For example, Jin Ramyon, tapos David B. Kung ano man yung title nyo or kung ano man yung pangalan ng vlog nyo. Pwede rin naman lagyan ng free time vlog para masyadong specific siya mismo. So, yun yung key phrase niya. Jin Ramyon, David B. free time vlog. So, lalabas siya. Lalabas siya sa YouTube. For example, yan. Yan. So, number 1 siya sa rank, diba? Napaka-unique nung titling niya. So, sa title ng videos nyo, even if you upload it actually, yung file name ng video, kasama na dun dapat. So, palitan nyo na nung keyword nyo, Jin Ramyon or ano man. I-add nyo na dun, David B. Pag in-upload dyan sa system ng YouTube nun, nakapangalan siya as Jin Ramyon. Bukod doon sa system name, meron pang titling, di ba? So, meron pang title doon. Ilalagay nyo sa title yung pangalan din, Jin Ramyon. Since yung Jin Ramyon video na yun is belong na sa channel mo, hindi mo naman kailangan na i-add yung David B doon kasi belong na siya sa David B videos. Right? So, kapag sinearch na Jin Ramyon David B, lalabas yung video na yun. Diba? So, another thing na pwede nyo pang i-optimize sa mga videos is yung title, description. So, sa description, marami kayong pwedeng gawin. Okay? Unang-una, yung summary ng video nyo, maraming gumagawa niya, naglalagay sila ng maliit na summary doon sa description. Right? Doon sa summary, ilalagay nyo yung keyword nyo doon. Either Jin Ramyon o yung Dave Free Time Vlog. Ilalagay nyo doon. Okay? So, that's one way of optimization sa description pala. Second is video tagging. Alam niyo yung may hash? Yun. So, pupunuin nyo ng hash. Galing, pakita natin. So, sa description ng video, ayan, for example, sa taas, merong summary. Ako kasi hindi ako gumagamit ng summary dahil medyo hindi ako mahilig naglalagay ng gano'n. Pero as much as possible kayo, lagyan nyo siya para mas effective siya. Tapos noon, pagkatapos ng small description or summary, yung mga taggings. For ito, makikita nyo yung mga taggings yan, diba? Merong free time vlogs, free time, mga pangalan ko, combination, like Dave B, David B, David Broncano. Tapos, merong Eat Vlogs, title ng playlist ko, which is Eat Vlogs, and then the Jin Ramyon. So, malaking bagay po na gagawa ng tagging. Kasi kapag tinag nyo yung isang video, ibig sabihin, kinakategorize nyo siya doon sa tag na linagay niya. Like, for example, ito nga, Jin Ramyon. So, lahat ng mga gumamit ng tags sa Jin Ramyon,
na-enlist ka doon, nakalista ka doon sa mga general yung tagging. Ganun po siya. So, kung unique naman yung tagging nyo, bakit hindi? Ibig sabihin, pag sinearch yung tagging na yon at ikaw lang mag-isang gumamit, di ikaw lang talaga yung makikitang video doon, wala nang iba. Diba? Pero ang tagging po dyan, mas marami, mas maganda siya. Like, mas maraming gumamit ng tag, mas maganda. Bukod po doon, sa description, pwede rin kayong maglagay ng mga links ng mga videos nyo. Ang tawag po dyan is linking. Okay? So, ibig sabihin, yung mga previous videos nyo, ilalagay nyo as link. Hindi naman lahat, kasi kapag naka 300 ka na, hindi mo naman ilalagay lahat yan. Selective lang. Ipili ka lang ng mas maganda kung related, di ba? Mas related dun sa video na yon, or wala lang, pili ka lang yung gusto mong dumami yung metrics or tumaas yung metrics. Lalagay nyo doon. So, pangalanan nyo na lang na recommended videos to watch, parang ganyan. Tapos, maglalagay ka dyan 3 or 2 or 1, pwede na yan. Tapos, yung link ng video nyo. Or, pwede rin namang mga friends nyo, baka mamaya gusto nilang ang tawag naman, iba naman kasi ang tawag doon. Basta stay na lang tayo doon. Sariling video natin, lalagay natin links doon sa description ng video natin. Okay? So, yun ang tawag sa linking. On page po lahat yun, no? Meron po tayong tinatawag na, ang kasunod po, ang off page. Ang off page naman po, merong laman na backlinking. Ang ibig sabihin po ng backlinking, from other sources or from external. For example, ng mga external or backlinking, you have a Facebook account, you can post there. And di ko lang alam ngayon kung pinapayagan pa ni Facebook mag-post ng mga videos, video link or YouTube link sa mga sa mga profile natin. Pero sa Facebook page at saka Facebook groups, pwede pa. Okay? So, ang tawag doon, backlinking. Ibig sabihin, sinishare mo yung link mo na video or even channel will work, right? Papunta doon sa main profile nyo or main channel nyo or video nyo. So, ibig sabihin, from external going to your YouTube. So, yun. Pwede yun sa Facebook page, Facebook group. I'm not sure dun sa profile kung pwede pa. Okay? Second is Messenger. So, kunyari may mga friends kayo. Diba? Pwedeng group chat or pwedeng single chat. One-on-one chat. No? Bibigyan nyo yung link sa kanila, bawat isa. Tapos sila mismo mag-click nun. Oy, panoorin mo naman yung YouTube ko. O, click. Punta dun sa channel nyo. That's another traffic. Right? So, another view yun. Kapag ka-click nila at napanood nila, view na kagad ng dating nun. Diba? Ang tawag doon, external sources. Sa YouTube Studio, makikita nyo yun. Makikita nyo lahat yun dun sa external sources. Parang ganun. Makikita nyo, pakita na natin. So, punta tayo sa YouTube Studio. Punta kayo sa Analytics. Contents. Pagpunta nyo sa Contents, baba kayo ng konti, makikita nyo yung mga bar graph dyan. Horizontal bar graph. Meron kayong makikitang external sites. Yan. So, pag click nyo yung external sites na yan, nakahilera dyan yung mga external sources na pinanggalingan ng mga traffic nyo. Okay. So, meron dyan Facebook Messenger, yung shinare nyo. Meron dyan Facebook. It's either Facebook page or Facebook group or Facebook profile. Okay. Meron din dyan Google Search. Kapag kunwari, pumunta siya ng Google, sinearch niya, David B. Free Time Blog. Pupunta dun sa, di ba? So, external pa rin yun. Nakita yun sa Google Search. Meron din mga vlogs. For example, mga vlogger.com or blogspot.com or iba-ibang vlogs na alam nyo dyan. Or pwede rin naman galing sa YouTube mismo. Like for example, sabi ko nga, pwede ka makipagpalitan ng links eh. Like for example, sa friend mo, YouTuber din. So, yung link mo, bibigay mo sa kanya, yung link niya bibigay niya sa'yo. So, pareho yung pinupost
nagsusuportahan kayo, pinopost nyo yung mga links nyo sa bawat channel nyo, di ba? So, ang tawag doon is link exchange. Nagpapalitan kayo. Okay, so other than that, meron ding websites. So, for example, sa web, meron kang sikat na kilalang merong website. Meron siya sa baba, linagay yung link mo doon. Please watch this tutorial, ganyan-ganyan. Oh, pag-link na yun, pupunta sa YouTube mo. So, another traffic na naman yun. Diba? Tapos, pwede rin yung ibang social media platform like Twitter, Instagram. Sa Facebook profile, di ba meron mga links doon? You can add your channel there for YouTube. Tapos mag-create siya ng link doon. Yun, that's another one. Or even sa TikTok, meron din profile doon. You can put a link there, linking your YouTube channel you're linking your YouTube channel from TikTok going to YouTube, di ba? Ganon din sa Twitter at saka sa Instagram. So, pwede nyo rin gawin yun. So, pwede rin yung ibang chat platform. Merong WeChat, merong Viber, at iba't iba pa. So, kayo nang bahala. Pwede nyo lahat gawin yun. So, yun lang yung mga dapat natin tandaan pagdating sa SEO, YouTube SEO. Kailangan nyo lang i-optimize ng mabuti para makapag-rank 1 kayo. At enough na yon para makatulong sa inyo sa pagpadagdag ng mga metrics nyo. Lalo na kapag gusto nyo ma-monetize kayo, syempre, gusto nyo yung mga subscribers, tumaas yung subscribers nyo at saka watch hours nyo, di ba? Kahit 2 minutes lang na panonood ng mga friends nyo or ng mga kung sino man, right? 2 minutes lang na panonood sa videos nyo, malaking bagay na yon kapag naipon, di ba? Wag ko na sabihin yung susunod na learn vlog ko. Abangan nyo na lang siya, okay? Abangan nyo na lang yung YouTube kasi marami akong nakalist dito eh. So, hindi ko alam kung anong pipiliin ko. So, abangan nyo na lang yung susunod na learn vlogs ko. For sure, meron tayo niyan. So, yun lang. Hanggang dito lang yung vlog na to. Bye-bye!